Hindi ko na talaga alam kung maganda pa ba yung araw natin o hindi. Sa sobrang daming mga nangyayaring mga kontrobersya at saka mga issues ngayon sa ating bansa. Pero at saka daming press con ngayon, ano? Napansin mo? Oo. Mukhang maraming nagsasagutan, no? Pero in spite of that, ay babatiin pa rin kita ng magandang hapon. Ayan, magandang araw, no? Ayan, magandang araw. Dahil alam mo naman tayo, sa gitna ng kadiliman, naniniwala pa rin tayo sa the light at the end of the tunnel. Mabuti naman. May optimism pa rin tayo. Alam mo yun tayo na lumalaban, no? Ang nakakatuwa talaga kasi medyo nabibilib ako sa'yo na optimistic ka nga. Kasi paminsan-minsan ako, nawawalan ako ng pag-asa sa totoo lang sa mga nakikita ko. I can't blame you. Oo. So, ang tanong ko sa'yo, Ronald, pag-usapan natin to. Yung, first of all, yung issue ng good news na yung bagong ombudsman natin, IC Ombudsman Boying Remulla. Yes. At ngayon, nilabas na niya yung SALN. Pinayagan na niya na wala na, na-lift na yung mga restrictions at from the way it looks, mukhang lahat ng mga opisyal ay susunod naman dito at ipapakita nila yung SALN nila. Ano masasabi mo dito? Well, una, magandang first move yon. Dahil nga, napakasama nung record, nung preview sa ombudsman. No, na biro mo, yung SALN ay pwede lamang makuha kung papayag yung sinasalin. Anong klase yun, di ba? Kaya hindi ako magugulat na mas naging rampant yung corruption. Dahil pwede mong itago yung iyong ninakaw. No? Kaya magandang first move yun. Pero sana, wala masyadong qualifications. Dapat unqualified yung paglalabas ng SALN. No? Ibig sabihin, bukas makalawa, ilabas na. Unahan na, kahit hindi pa lahat. Halimbawa, mga cabinet secretary, siya mismo, sabi niya kahapon, siya mismo ilalabas niya kagabi yung kanyang SALN. So, ganoon, mabilis. No? Tapos yung iba na sabi nila, kakausapin pa nila, yung mga impeachable persons of government, paano, halimbawa, Supreme Court, yung mga constitutional bodies, yung mga ganyan ba, kakausapin pa raw. No? Nung panahon kasi namin, yan, mabilis siyang maglabas dahil sa leadership ng presidente. Hindi na kami hihingian ng SALN. Regular namin ilalabas yan, tapos regular na ilalabas sa media. So kayo pa ang maglalabas sa media? Makikita ko na lang yung SALN ko sa media. No? Hindi ibig sabihin na accurate yung SALN, pero at least may batayan ka para banatan. Yon. Sabi ko nga, may isang senador kaparehas ko ng SALN No? Kaya sabi ko sa kanya, half jokingly, half seriously, grabe ka naman. Yung isang kotse mo lang SALN mo na yun no? Yung ganyan, pwedeng mali, no? Pero merong puwang para ayusin. At kung ikaw ay nagsinungaling sa SALN, may mga parusa yan. Lalo na kung hindi ka naman impeachable person. May mga parusa yan, no? Tapos hanggang sa disqualification. No? Pwede ka makulong, Diyan sa SALN, Talaga? Pwede ka makulong dyan. Ang kwang ko lang, ang medyo gray area dyan, yung mga constitutional bodies na kailangan mong hingiin yung kanilang permiso. Halimbawa, Supreme Court. Pero dapat yung Supreme Court, on their own, motu proprio, sila na maglalabas dahil sila yung pinakamataas na hukom. Ibig sabihin, dapat mauna pa sila sa amin. Yes. No? Ibig sabihin, wala silang tinatago. Yep. At saka napakita lang integridad nila. Yes. Ang pressure dyan, sa taas at saka sa baba. Sa presidente, sa ombudsman, at saka sa tao. No? Kung ayaw nilang, kung may resistance silang ilabas. Dahil minsan yung Supreme Court ang medyo nagdidili-dali No? Halimbawa, si Martires, galing sa Supreme Court. At mukhang dala-dala niya yung sentimiento ng Supreme Court dyan sa usapin ng ginawa niya sa SALN. No? Sana hindi. No? Kaya dapat on their own, mauna na sila. Para walang masabi, walang suspicions tungkol dito. Kahit gray area yung kanilang paglalabas ng SALN. Sila na mismo, categorically, maglalabas at magsabi, ito yung aming SALN, wala kaming tinatago dahil kami ang gods of Padre Paura. Diba? Pero masasabi ko lang dyan, Ronald, parang mahirap asahan na mangyari yon. Kasi sila mismo yung same Supreme Court na nag-agree kay Martires na may mga restrictions nga dito sa pagpapalabas ng SALN. Sila mismo yon at hindi lang yon. Remember si Martires, ang ginawa niya, gumawa siya mismo ng proposal na amendment dito sa SALN law na pwedeng makulong ang mga tao na nagkokomentaryo dito sa SALN. Yeah. Yes, pero yung kasi yung role ng mga siraulong katulad natin, no, na magbigay ng ganitong pressure, tapos maudyok yung mga tao sa baba at yung mga tao sa taas
na parang bibingka na lutuin para itong mga nagpipigil maglabas ng salin ay mapilitang ilabas. So hindi lang naman siya mga batas, mga rules, etc. Pressures. It's about pressure. At yun yung role ng mga katulad natin, no? Na bigyan ng ganyang klaseng pressure. Parang mahiya naman kayo. Yun yung isang version ng mahiya naman kayo. Pipilitin pa ba kayo? Magtatago pa ba kayo sa mga batas? No? Sa proteksyon ng inyong posisyon? Labas nyo na. I'm sure wala naman kayong tinatago. Pero at the same time, na sinabi mo nga yan, na ang mahirap din naman, para alam lang lahat, ay hindi naman ibig sabihin na naglabas ng salin na hindi na korap. Kasi kadalasan nga, ang mga korap, hindi nga nila dinedeklara ang mga kayamanan nila na ill-gotten. For example, kadalasan, pera, cash, nakatago yan somewhere. Correct. Yun ang paano natin. I fully agree. Marami sa mga magnanakaw, magaling magtago ng ninakaw. Oo. Pero kahit papano, magkakaroon ka ng indication sa kanilang kayamanan. Halimbawa, kung ganitong salin mo, tapos ita-triangulate mo yung LRA na may record ng lahat ng properties mo at ng iyong pamilya, makikita mo gaano karami ang mansyon, gaano karami ang lupa, etc. Tapos kukunin mong LTO, titignan gaano karami ba ang inyong mga sasakyan, ano ba dyan ang luxury vehicles ninyo at ng inyong mga nepo babies, kung meron, no? Bureau of Immigration, titignan ilan ba biyahe mo, no? Per month. No, kaya mo bang bayaran yan doon sa sahod mo, doon sa iyong salin? So, matatriangulate mo yan Marami. AMLA, no? Ano ba ang mga bank accounts mo? Kahit perhaps yung bulk ng iyong pera ay nasa Cayman Islands o nasa Panama. I was gonna say. Kahit papano, may makikita dyan. Sinasabi ko nga, kung itatriangulate lahat yung ahensya ng gobyerno, magkakaroon ka ng indications. Tutugma ba yun sa salin mo? Parang hindi lang yun sa'yo, yung pamilya mo. Kasama dyan. At saka yung mga kabit. Paano yung mga kabit? Totoong saan yung mga sugar babies. Totoo yan. Sinasabi ko na nga na hindi mo kasi sila family. So, paano mo i-connect yung mga sugar babies na lang yan. At mga kabit dun sa mga politiko? Na lang yan. Public humiliation. No? Halimbawa, yung isang senador, diba? Meron daw girlfriend na bata, no? Na kanyata, beauty queen sa Bulacan, diba? Tapos kaka-graduate lang, ang dami ng properties. Diba? At saka may negosyo pa. Yun. So, doon mo na dadaanin yun. So, sinasabi ko lang, may iba't ibang pang-pressure. May iba't ibang expose na pwedeng lumabas, diba? Okay. Pero halimbawa, hindi ko na babanggitin yung expose tungkol kay Jinggoy. Ano, medyo, medyo nasa level ng kasarian, no? Bahala na siya magpaliwanag, no? Okay. So maraming mga ganyan na pwede mong idaan sa ibang pamamaraan. Pero legally, ang nakikita ko kasing problema natin dito, sino ang mag-iimbestiga dito pagdating sa ombudsman ba 'yon? Ombudsman, no, DOJ, may rules ka sa graft and corruption. May rules diyan, no? Halimbawa, kasama sa rules, ano yung pwede mong tanggapin na regalo? If ever, no? Ganyan. So maraming rules diyan Ang problema, parang tinitake for granted na yan. Dahil wala namang nagsasampa ng kaso. Kasi nga, diba? Yung dating ombudsman natin ay nakita naman natin ay walang resulta. Walang kahit na sinong nasampahan ng... Halimbawa, Parmali. Wala. Diba? Nakapending, nakatenga lang nga yung kaso. May parang nalagay na file pero tinenga lang. Ang daming ebidensya, di ba? Pero sinabing wala. Sinabi niya kulang doon ng ebidensya. Tapos syempre, medyo takot ka. Halimbawa, nung hindi na Senate President si Chis Escudero, may nag-file sa Ethics Committee. Diba? Tungkol sa kanya mga insertions, etc. Pero nung Senate President siya, wala nagsasampa. Siyempre, the third most powerful person sa gobyerno, sasampahan mo ng yun din yung isang problema. Kaya hindi makapagsampa. Siyempre, takot ang mga tao. Halimbawa, yung nag-expose dito sa corruption sa NIA. Yun, nako. Patay. Oo. Diba? And the irony of that one was yung sa NIA na nag-expose ng corruption. Ang nag-offer ng reward para mahanap kung sinong pumatay sa kanya ay yung NIA mismo. Parang there's an irony in that. At teka lang, sinasabi ba nyo, kayo mismo ay hindi nyo alam sino? Pero teka lang, ang ine-expose nga niya, kayo yung ahensya nyo. So, sinong dapat pumasok dito? Dahil may murder dito, may usapang korupsyon. Marami. DOJ, NBI, PNP, no, etc. Na yung pwedeng pumasok dyan. Pero dapat dyan, mabilisan. Yun na dahil nga tumatagal yan
No, yun yung problema ngayon sa mga kaso rito. Dahil nagtiklop na yung TRICOM sa Congress. Nag-imbestiga din sa flood control. In limbo yung Blue Ribbon sa pagbaba ni Senator Ping Lacson, no? At mukhang ititiklop na rin yata. Ikatlo, yung ICI mo, jogging in place. Ibig sabihin, sabi ni mismo nila, 4 weeks pa bago lumabas yung kanilang mga resulta ng investigasyon. 4 weeks from now, yan na yung malaking rally. Diba? Yung November 30. Hindi mo pa sigurado kung lalabas yan. Ang harap ng mga tao, immediate. Yes. Ngayon din, di ba? Tapos, ito pa sa witness protection, ang kakapal na muka nitong mga diskaya. No? Sila na yung nahuling nagnako ng daang bilyon. Yeah. Sila na yung nahuli na nagko-corrupt ng mga government officials. Aba, sila pa yung galit na bakit daw hindi sila gagawing state witness ng ICI. Hindi na raw sila sasama dyan. Ano? Pero mo, nakaganon si Diskaya, di ba? Nagaganon. Yan ang impunity. Tapos nakakalaya. Hindi ba pwede. Sila nakakulong? Hindi sila nakakulong. No? Pero, I mean, obvious naman na they're the most guilty of all. Bakit hindi sila nakakulong? I don't get it. Kaya dapat kuhanin yan. Dapat diinan ng gobyerno. No? Yung mga yan. Dahil parang kinikiskis sa mukha nila yung corruption eh. Parang, come and get us. Parang gano'n. Parang diba? gano'n nga ang dating parang, we are untouchable, di ba? Hindi nyo kami kinuwang witness state witness. Ano bang ibig sabihin ng state witness? Absuelto ka sa lahat ng krimen mo, no? At lahat ng ninakaw mo ay hindi ko pwedeng kunin sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng state witness. Akala ko hiningi lang nila witness protection. Yes, nagsisimula ka witness protection. One step away from state witness. Kaya gusto nila yon. Kaya nga di ba sabi ni Senator Ping Lacson, sino ba itong mga senador na nagbibigay ng proteksyon sa mga diskaya? Oo, na nag-insist. Diba? Oo, sino nga ba? Di ba? Sino yun? Si Marcoleta. Hindi ko alam. Ako na magsasabi. Si Marcoleta, nilabas ni Montulpo. Hindi naman tayo naglabas si Montulpo. Na tumanggap daw ng ganito, karaming 150 million, sinasabi nga niya. No, et cetera. Tapos, after nun, nagsalita si Senator Ping Lacson, no? Sino ba pinoprotektahan nyo? No, ganyan. Tapos nagalit si Marcoleta, di ba? Parang siya yung nag-aabogado sa Diskaya na sumama sa witness protection, di ba? Oo nga. So, ang labanan nitong mga nitong mga magnanakaw na ito ngayon, ang first stage, witness protection. At susunod, state witness. Diba? Absuelto na sila. At lahat ng ninakaw nila, hindi na pwedeng i-forfeit o bawiin ng gobyerno. So, kaya sabi ni Babe Singson, so far, yung mga kausap namin ay walang naka-qualify para sa witness protection. Naggalit ang Diskaya. Hindi na kami mag-witness. Sabi nila, yun yung trigger. Tapos ito namang ICI, ang sinabi, ayok kanyon, personal opinion ni Babe Singson. Sana man lang, pinangatawanan nila. Diba? Yun na nga Diba pinangatawanan nila dahil kasama nila eh. Tapos alam naman nila na mga magnanakaw ito. Diba? So, kaya medyo tinatamaan din yung ICI. Para sa akin ako lang, opinion ko lang sa nangyayari sa ICI ngayon Para sa akin unang-una, lumalabas, ayaw nila mag-live stream pero mukhang na bumigay sila sa pressure. Gagawa daw sila ng mga public statements sa live stream o kaya press con. Pero kulang yun. Ang kinatatakutan ko ngayon ay itong ICI ay baka walang magaling na investigative abilities o kaya hindi sila marunong magtanong ng tama kaya daming dumarating sa opisina nila, naghihiring-hiring pero wala tayong nakikita. Hindi, sasabog yan sa mukha ng presidente dahil siya nagtayo niyan. Tapos siya nagsabi, lahat ng ahensya ng gobyerno makikipag-coordinate. Ibig sabihin, doon manggagaling yung mga investigador, NBI, PNP, etc. Dahil magko-coordinate dapat yung lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya kahit minimal yung kanilang staffing, kahit nandun yung retired general na dating chief of police, si General Asurin, na magaling naman, pwede naman nilang gamitin yung iba't ibang ahensya ng gobyerno sa kanilang investigasyon. Pero they have to produce results. Halimbawa, yung isang partido, yung Akbayan, nagbibilang na sila. 45 days before November 30. No? 46 days before November. Ngayon, 45 yata So, nagbibilang sila. Hindi nila papalampasin. No? Inaaraw-araw nila. No? Kaya dapat, next week, may labas na. Halimbawa, naglabas sila last week yung mga watch list, 'di ba?
dapat i-hold departure order mo na. Oo, wag di ba? watchlist lang eh. Oo, kasi walang visa yun. Ganun ang hinahanap ng mga tao, di ba? I-freeze ang accounts, no? Sabihin nila, hindi, kailangan pa ng case build-up. Yes, pero kung gugustuhin, no, may paraan, no? Kung lahat ng gobyernong ahensya ay tutulong, makukuha yan, matatriangulate yan, yung pagnanakaw. Imbis na, kinikis-kis sa mukha nyo nitong mga magnanakaw katulad ng mga diskaya, no? Na kayo pa yung may problema. Oo nga Dahil hindi nyo sila kinuwang witness. Tapos kayo pa nagmamaluhod sa kanila. Hindi pwede yun. Dahil lahat ngayon is perception. Okay. So having said that nga, sa akin sangayon ka ba na ila-livestream dapat nga yung hearings? Definitely. Sabi nga ng Presidente 2 days ago, di ba? Ila-livestream na yung budget hearing. Wala na small committee. Wala nang BICAM. BICAM, oo. Pati BICAM, ila-livestream na. Di yung ICI, ganun din. Kaya nga Pero tingin ko nga, natatakot sila kasi hindi nga sila marunong magtanong. Ang problema natin ngayon, ito pa isa nakikita ko, ay ang ginagawa ng investigation ay sa pamamaraan ng hearings lamang. Pero kailangan may on the ground sila na mga tumatakbo, umiikot, nagko-collect ng ebidensya. Bakit parang walang ganun? Ayusin mo lang naman yan. Halimbawa, meron kang former justice sa Supreme Court. Siya yung mag-focus sa legalities. Meron kang SGB, accountant. Siya yung mag-focus sa money trail. Tapos meron kang dating secretary ng DPWH. Alam niya yung nangyayari sa loob. Diba? Tapos yan, wala yung sinasamba, si Babe Singson. Tapos may dati kang chief ng PNP, si Azurin. So yung division of labor, pag inopen mo yan, nandun eh. O ito magko-focus dito, ito magko-focus dito. Pag pinagsama-sama mo yan, kahit papano, maganda yung impact. Diba? Kung ginagawa nila lahat yon. Pero stage manager ka. Oo. Ito sasabihin ito, ito sasabihin ito. Ganun ba? Meron ba tayo nun? So makikita ng mga tao, walang tinatago. No? So okay, so sa ganun, sa usapan na ganun, tingin mo ba sa ICI may pagtutunguhan to? Well, for now, bibigyan ko pa rin sila ng benefit of the doubt. Pero, katulad nga ng ginawa ng akbayan, nagbibilang ng araw to produce results. Dahil hindi maghihintay ang tao. Hindi naman kinakailangan lahat mas matapos eh. Pwedeng magsimula ka, itong 5 na to, tingin namin dapat ng kasuhan at ikulong at bawiin ang ninakaw. Susunod 5 naman. Yes. Susunod ganun. Yes. Hindi naman hihintayin na lahat yan ay sabay-sabay nakakasuhan. Totoo. Magbigay ka na. At saka natatakot ako ngayon dito na pwede mangyari dahil nga naka-watchlist lang, wala pang freeze order sa mga accounts. Ang nakikita kong pwedeng mangyari, number 1, marami makakalabas. Number 2, yung sa mga account freezing, alam naman natin lahat how it works, diba? Yes. Pag may sinabing mag-i-issue ng order na ipapa-freeze ang account, natitimbrehan na itong mga account owners bago magkaroon ng order. So, ang nangyayari, nalalabas na yung pera, mag-iiwan lang ng konti para may ipakita lang. Yes. Tapos yun lang ang confiscate. Pero kahit papano, may resibo yan. Lahat ng bangko, magkano yung pumasok, magkano yung lumabas. May resibo yan eh. No. Kahit papano. So kahit na ilabas na, no, pwedeng sabihin nila, may 200 milyon. Bakit kahit nakalabas? sa isang Pogo Lord. O merong 300 milyon dahil sa isang drug lord, etc. So may resibo. Diba? Okay. May resibo yan. Ayun lang, kinakailangan maging official. Yes. Halimbawa, yung nilabas ni Trillanes tungkol kay Vice President Sara, no, hindi magamit sa korte dahil hindi official yung kanyang mga resibo. Ngayon, kung yung bangko mismo magsasabi gaano karami ang pumasok, gaano karami lumabas upon the instructions of AMLA, then you can build a clear case. Okay, does the IC have the authority to open bank accounts? Of course. Mag-request lang sila sa AMLA. Ang ombudsman, meron. Ombudsman meron. In the service of the SALN. No? Gusto namin buksan ito, AMLA. Gusto namin pabuksan ito. Ganon. So, sinasabi ko lang, maraming paraan. Diba? Maraming paraan. Okay. Ang siguro kinatatakutan lang ng mga taong bayan ay baka lang kasi wag lang tayo lumabag sa batas. Yes, pero alam mo yung tao hindi naghihintay ng excuses eh. Naghihintay sila ng resulta. Ang hirap ipaliwanag eh. Pasensya na, medyo mabagal dahil ganito, may ganito proseso, mga korte, etc. Hindi yun papasok sa utak ng mga tao. Ang papasok sa utak ng mga tao, ang bagal-bagal nyo. Protector ba kayo nito mga to? Kahit unfair, nandun yung tao eh. Hindi, ang kinatatakutan ko lang kasi Ronald, na kahit na tama naman yung sabihin natin yung end goal,
does the end justify the means? In other words, baka nag-shortcut na tayo para makuha lang ang isang gusto nating makuha, pero pag nakuha sa maling paraan, ang problema nun, pwede din yan mangyari sa maling Hindi, halimbawa, yung goal. pinag-uusapan natin kanina, yung triangulation ng LRA, ng Bureau of Immigration, AMLA, triangulation ng Bureau of Immigration, LTO, etc. Wala kang nilalabag dyan. Kinukuha mo lang yung mga dokumento para masabi na ito, ibubunggo mo sa SALN, ay consistent o lampas. No? Actually, sa ating batas, dapat yung lampas sa SALN, tapos allegedly ay galing sa kurakot, hindi kailangan magsasampa ng kaso, babawiin yan. No? May ganung karapatan ng gobyerno para bawi. Sinasabi natin, hindi yan labag sa batas. Iba pa yung magsasampa ka ng kaso. Iba yung papakita mo, may anomalya at pwede kang magsampa ng kaso. Hindi yung paglabag sa batas. Ang sinasabi ko lang, kinakailangan makumbinsi mo yung tao na seryoso ka sa investigasyon. Kailangan ipakita mo, not next year, kung hindi this month. At most, next month. Or else, dahil you don't exist in a vacuum. Habang nangyayari itong galit na ito, araw-araw lumalabas sa mga eskwelahan ng mga estudyante, sumisigaw na ikulong, di ba? Sumisigaw sila, no? Ikulong ang mga korap. Oo, di ba? Sumisigaw yan. Dumadami yan. Dumadami. Lumalakas ang sigaw. Pero mo, basketball game na UAAP, sumisigaw lahat, di ba? Di ba? Ikulong na yan, di ba? Tapos concert, sumisigaw yung mga tao. hindi yan nangyayari dati. Yeah, totoo diba? Totoo yun. Ibig sabihin, galit ang tao. Kailangan may ibigay ka sa kanila. Kailangan may ipakita ka. Hindi paliwanag. Okay. Resulta. Kahit partial. So, ang natin, nakikita mo ang labanan ngayon, laban sa corruption, ay maraming fronts. Unang-una, meron kang ICI. Pangalawa, meron kang ombudsman. Pangatlo, meron kang DPWH secretary na may ginagawa naman ata na tama para labanan sa korupsyon. Kasi nga, nabawasan na nga yung budget ng DPWH by 250 billion pesos. Pero, yun din, para sa DPWH, bakit parang wala pa rin ako nakikitang nasasampahan? DPWH, marami. Marami na ba nasampahan ng kaso? Mga empleyado ng DPWH, USEC, ASEC, District Engineer, na freeze ang accounts, no, etc. Sa DPWH, marami. Pero siyempre, ang pwedeng gawin ni Vince Dizon within the department, yung kanyang pwedeng kasuhan, tsaka mga contractors, di ba? Iba yun eh. Iba yun. Yung iba, mas malawak. Katulad ng ICI, Ombudsman, etc. Tapos, kung may issues laban sa kanila, katulad kanina, sa press con ni Congressman Leviste. Sabi nila, may mga tao sa team ni Vince Dizon na mga contractor din at may taint of corruption. Di habang nagpa-press con siya, tinawagan siya kagad. Sino yung mga yan? No? Katulad ng USEC ng DOTR na nakita na inaabuso niya yung may wangwang siya. Tapos luxury car ang gamit. Ayun, suspended kaagad. Diba? At iniimbestigahan na ngayon na pwede siya matanggal. So dapat ganun kabilis. Pero katulad ng ginawa ni Leviste, banggitin niya at magpakita siya ng ebidensya. Mahirap daw kasi parang lumalabas ay hindi din, parang rumor pa lang daw yun. Yan ang insider info. Di yun ang problema pag rumor. Diba? Kumpletuhin mo muna yung spade work, diba? Ayusin mo. Tapos para pwede mo nang banggitin yung pangalan. No? Diba? Halimbawa, binanggit natin, galing kay Montulfo. Ito, sinabi niya, di ba? May pinanggalingan, di ba? Para hindi ikaw yung sabit, yung nagsabi yung sabit. Correct, di ba? Correct, di ba? Pero sige, tanong ko doon yung binanggit ni Leviste, ang gusto kasi niya mangyari ngayon ay mabawasan pa yung budget ng DPWH by 25%. So, the current DPWH budget is at 600 hindi ko alam kung 600 o 650 billion. Sabihin natin 600 billion. So, ibig sabihin, tanggalan pa yan ng 25%. So, bababa na yan ng 450 billion. Okay ako ron. Pero, kailangan lang i-justify mo bakit. No? Halimbawa, alam ko ay siniro na yung flood control. Tapos, siniro na yung insertions. So, ano pang isisiro mo? Paano pag sobra namang baba, tatamaan naman yung ekonomiya. Kasi diba? Dahil malaking bahagi ng ating growth ay government spending. Actually, yung nakikita ko kasi problema dito, pag tinignan mo yung pagkwenta ni Ping Lacson kasi ng mga corruption na nangyayari sa DPWH, beyond flood control, ay halos 70% ay corrupted.
So given that number, para sa akin, Yeah. dapat ang budget ng DPWH is under 300 billion na lang. Well, Given that majority is corrupted. Okay, pero ang sinasabi ko lang, yung corrupted, dapat wag ibigay doon sa mga corrupt. Dapat gamitin. Paano? Substandard eh. So, halimbawa, yung tulay sa Isabela, ang proposal ng JICA is 1.8 billion. Tinipid ng DPWH, kaya namin gawin yan ng 800 million. Tapos, umabot din ng 1.8 million yung gastos ng DPWH. 1.8 billion. No? Gumuho. Ayun. No? Diba? Come from the start, ay dineliver mo na, no? Even mas mahal yung presyo, at least hindi gumuho yung tulay. No? Ang sinasabi ko lang, itong mga 70% na corruption ay hindi necessarily babawasan. Ang gagawin mo, gagamitin ng matino. Halimbawa, maraming mga tulay half-finish eh. Yes. E di ayusin mo, di ba? Itong may subway ka, gareklamo yung JICA, ang bagal ng bayad, ayusin mo, di ba? Yun ang sinasabi ko. No? Okay ako na bawasan, no? Lalo na sa mga ghost project. Pero yung mga project na natuloy or dapat gawin, pero hindi ginawa, napunta sa bulsa, eh di tanggalin mo yun, isoli mo, di ba? Yun ang sinasabi ko, na not necessarily. Ang mali ay ginawang kickback. Yung mga yan. So hindi automatic na babawasan mo. Sinasabi ko lang, pwede mong gamitin ng matino. Tanggalin mo yung mga corrupt. Okay. Pero kung tama yung basta hindi na siya overpriced. For example, like yung sa farm to road farm to road project sila. Ang nangyari lumalabas from the agriculture farm to market roads. Nangyari dito, pinakita nung ating agriculture secretary na parang 10,000 per meter or per kilometer, tapos ang binudget was 850,000. Ang layo. So yung ibig sabihin ng overpricing na nakapagpagawa ka na ng mas mahabang kalsada for the same price that china-charge sa'yo para sa isang kilometro. Nakita ko yan, no? Tinanggal namin yung head ng NIA ng panahon ni Pinoy. Sabi ni Pinoy, bakit pa ulit-ulit yung paggawa nitong irrigation? Nagawa nyo na 2 years ago, tapos ulitin-uli ngayon. Ano naging problema? Anong hanap buhay dyan? Tanggal siya. Ayun. Diba? Yung ganun ba na may hands-on yung presidente? Oo. Diba? So yun ang yun ang hamon ni Congressman Leviste kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ang dating nga may may mga nagtanong nga sa kanya na parang ito ba ginagawa mo dahil sinasabi mo nga na hindi ka nakakuha masyado ng parang proyekto sa mga distrito mo? Sabi niya, hindi. Sinasabi ko lang na ang ini-insist niya kasi na kahit nga okay si Vince Dizon, tingin niya baka may mga corrupt na nagte-take advantage sa kanya sa bagong DPWH. Kumbaga, hindi natanggal ang korupsyon, nabawasan, pero nagbago lang yung mga pangalan. Agree ako ron. Dapat ilagay talaga sa microscope dahil sa nangyayari. Ibig sabihin, bawat isang ginagawa niya, dapat sa microscope. Dahil dapat as clean, no? As Caesar's wife, no? Dahil nga sa nangyayari ngayon, di ba? Kaya, ayun, baka makatulong yung kanyang nanay na senador, no? Na nagpapass ng budget, no? Dito at very powerful sa Senado. Tingin ko malaking tulong yung kanyang nanay dito, na mas marami makikita. Pero kailangan sabihin mo, ano yung problema? Okay. Sino ang problema? So magandang tanong yan, Ronald, kasi yung isang ang problema na nakita ni Leviste ay sinasabi nga niya na bago pa i-submit yung NEP, meron ng mga insertions doon. Ngayon, I use the quote because I'm saying na ang nangyayari, at naalala ko nga, nabanggit ko sa isang hearing either sa Blue Ribbon o kaya sa TRICOM, lumalabas na yung taga-DPWH ay tinatawagan na yung mga kongresista at mga senador at sinasabi na baka may gusto kayong isingit dito sa proyekto nyo, sa NEP pa lang sinisingit na. Totoo yung yun. DPWH, syempre, by the fact na tinawagan kita, meron na rin akong cut dyan. Sa NEP pa lang, bago pa umabot sa kongresista, bago pa umabot sa GAB or sa General Appropriations Bill. So, dalawang source ng insertions. Ang pinag-uusapan kasi ngayon ay yung sa GAB, pero hindi na pag-uusapan yung mga nangyayaring insertions sa NEP. Pero totoo yun. Halimbawa, sabi nga ni Senate President Soto, isang USEC sa DPWH, tinawagan siya
ay, ang sabi sa kanya, saan mo gustong magpasok nitong 500 million? No, ganun. So, nangyayari talaga yon. Ang problema lang kasi dyan, dahil ang trabaho talaga ng gumagawa ng NEP ay kausapin ng LGUs, kausapin ng mga politiko kung ano yung gusto nilang mailagay sa NEP. Paano hindi yan ginagawa in a vacuum? Right. Diba? Dahil yung mga cabinet secretary na gagawa ng kanilang budget, kung konsultahin, hindi lamang yung kanilang mga tao sa loob, kundi yung seservisyohan nila. Kaya ipapaliwanag nila, yes, kinausap namin itong mga to para magpasok, kasama yan sa aming mandate. Tama. Ngayon, ang problema dyan ay kung ano yung anomaly. Pero mangyayari kasi yung anomaly later. Yun. Diba? So, sabihin nila, hindi, within our purview yan eh. Dahil para pag ginagawa namin ng NEP, sinong kukonsultahin namin? Tama naman. Mga LGUs tsaka politiko. Ngayon, dyan mangyayari ngayon yung mga misteryo. Yes. Diba? Kasi ano yung usapan? Pero ang misteryo dyan ay hindi dun sa nagpasok ka sa NEP. Mas ang misteryo, magkano yung kickback mo sa pinasok mo. O bakit mo pinasok yun sa NEP? Kaya nga, mahalaga na transparent. Diba? Na, nagpasok ka ng 500 million, para saan? Diba? Para mapigilan at the very minimum ghost project. Ikalawa, substandard ba yan o hindi? Doon mo makikita dahil alam mo na ngayon. So, yung transparency ay makakatulong. Dahil pwede mo na yung i-monitor. Katulad nga ng sinabi ni Senator Ping Lacson nung gumawa ng website ang presidente, yung isumbong mo sa Pangulo. Lumabas doon yung mga kontraktor at yung mga proyekto nila. Sabi ni Senator, madali na trabaho namin. Oo, no? Kasi tumutulong na yung mga taong bayan. Yun yung mahalaga sa transparency. Na, halimbawa, kahit sa NEP, ipakita mo. Kung meron nagpasok dyan, sino at para saan. Para ma-monitor mo kung madi-deliver pa talaga. Or, ang na-deliver lang ay 30% o 50%. No? Yung ganun ba? No? Ang problema, wala tayong tawag dyan sa Europe, security engineer. Yung nagsusukat ng mga proyekto to make sure na hindi siya substandard. Hindi ko alam kung may mga ganun tayo. No? Dapat marami yan. Dahil, halimbawa ngayon, umaasa tayo ng the big one. Lindol. Oh yes, oo. No? Halos sa araw-araw may lindol. Yes. Norte, Visayas, Mindanao, etc. Ibig sabihin, dapat yung mga building natin matitibay. Or else, dapat i-abandon yan. Sino gagawa yan? Sino mag-check? Hindi natin alam. Totoo. Diba? Pero mo nagkukan ngayon, yung mga kabataan sa mga eskwelahan, diba? Nagkukan sila, earthquake drill. Okay yan. Pero, yung kanila bang paaralan ay safe? No? Yung kanila bang paaralan ay substandard o hindi? Yun yung dapat ginagawa ng gobyerno. Chine-check yun, di ba? Kaya kung magkaroon ng big one, tapos maraming namatay dahil yung mga building ay substandard, masisisi ang gobyerno. Yun na siguro mag-uumpisa ng revolusyon. Yes. Yun ang sinasabi ko na kinakailangan mas meron tayong rigor dito, no? Oo, nakikita kong problema natin kasi, no? For example, babalik lang ako dito sa ICI kasi nga dito ko nakikita yung pwedeng maging problema. Naghaharap itong mga iba't ibang mga heads ng mga departments tulad ng budget, DBM, humarap na doon at nag-e-explain ng mga proseso. Pero sa akin, syempre, itong mga iba't ibang ahensya na kung may nangyayaring kalokohan at mukhang meron nangyayaring kalokohan, syempre, dedepensahan nila yung mga trabaho na ginagawa nila o yung palpak na trabaho na ginagawa nila. Anong ginagawa ng ICI? Imbis na ini-interview sila para malaman yung katotohanan. Kasi nga kung in-interview mo yung mga yan, lahat sila sasabihin kung ano yung makakatulong sa kaso nila, hindi makakatulong sa paghuhuli sa mga korap. Tama ba? Halimbawa, naglabas sila more than a week ago ng listahan ng mga watchlist nila. Susunod yan, hold departure order. Gawin na nila kaagad. Tapos sabihin nila, bakit? Bakit itong mga kongresistang ito? Bakit itong dalawang senador na ito? Bakit itong mga contractor na ito? Bakit itong cabinet secretary na ito ay nasa hold departure order? Pwede mo lang ipaliwanag. Ito kasi yung ebidensya namin laban sa kanila. Kahit hindi pa nasisimulan yung official na kaso. Diba? Ibig sabihin, may bibigay ka sa tao, ba't mo winatchlist? So, bakit mo in-hold departure order? Hihintay ka pa ba na yung kaso matapos in the next 3 years? Tapos na yung gobyerno? Ngayon mo sabihin, no? Hindi yan usapin ng the end justifies the means. Usapin yan ng transparency at saka perception. Diba? So, iulit ko,
sa ganitong sitwasyon na very disenchanted ang tao sa ating mga institusyon, Congress, Senate, COA, no? Malacanang, Judiciary, Supreme Court. Tapos sasabihin mo, ay, nagka-case build up pa kami. Ay, binibigyan namin ng benefit of the doubt. Ay, no? May proseso pa yan. Magmo-motion for reconsideration. Hindi ganun ang gusto ng tao. Gusto nila, anong ginagawa? So you're saying that the mob wants blood and you're saying give them blood? In so many words, yes. No? Ayoko naman tawaging mob yung tao. No? Pero yung tao, humihingi ng resulta. No? Dahil nga, matagal lang dapat ginawa yan. Matagal naman talaga diba? dapat ang ginawa. Tapos ngayon, sasabihin nyo, matagal pa uli. Oo. Mapuprostrate ang tao. Baka yung kanilang outrage, yung kanilang anger, ma-hijack ng mga gusto ng extra-constitutional junta. O kaya ay gustong i-install ang vice president na dapat na impeach na. So, doon pupunta yung mga yan pag na-frustrate. Diba? Okay. Alam ba nila na itong mga politiko na ito ay mga traidor, mga pro-China? Alam ba nila na itong mga militar na ito ay mga diktador? Dahil pag nagkaroon ng military junta, walang demokrasya. Diba? So, hindi na nila alam yun. Ang alam nila, galit kami. Kaya... At itong gobyerno ay walang pinapakita sa aming resulta. Diba? Yun. Kaya ano nangyayari ngayon? May nakikita ako na 3 phases ng destabilization na sana hindi naman mangyari. Yung una, itong plano ni Barsaga nung linggo. Oo nga, yung, pumunta sa Makati sa Forbes. Targeted disruption. Oo. No, tatargetin nila yung icon ng tingin nilang mga korap at guguluhin nila para ipakita na may ganitong klaseng anger ang tao. Problema kay Barsaga, hindi pumunta yung tinatawag ng kabataan. Mag-isa lang siya. At siguro mga 25 na tao na nandun. Nagkamali pa siya ng gate. Pinuntahan niya Dasmariñas Gate. No? Kung magpaplano ka ng revolusyon, ayusin mo yung iyong pupuntahan. Diba? Ikalawa, yung lumabas sa news ngayon na yung Iglesia ni Cristo sasama daw sa November 30. O bakit daw sila sasama? Dun sa dahil galit na sila. Galit talaga? Yan yung posibleng phase 2. Yung malaking rally ng malaking mga grupo na babanatan ng gobyerno or pupunta sa Malacanang. Paano yung nakaraan na pumunta sa Malacanang? Kaunti lang eh. Yung mga jeng-jeng, yung mga gangsta, diba, etc. No? So yan yung posibleng second phase. Big rallies. No? Tapos hijack pa rin yan. Hijackin mo yung mga People Power Monument September 21 trillion peso march. No? At dadali mo sa ibang direksyon. No? Kaya mahalaga yung statement na yan. Kung totoo yan, Iglesia ni Cristo, nasasama na sila. Dahil malamang, hiwalay sila doon sa trillion peso march, pero ang direksyon nila is posible, Malacanang. No? Dahil gusto nila makakuha ng mas maraming kapangyarihan? Dahil galit na galit sila sa gobyerno. No? Galit sila sa gobyerno dahil? Kung sasama sila sa mga DDS, ang gusto ng DDS ay withdrawal of support. Ang gusto ng DDS ay pabagsakin ng gobyerno. Sana hindi sila sumama. Pero anong gusto ng INC? Tanong natin sa kanila. Pero nung mga statements nila ay very sharp yung kanilang banat sa gobyerno. Diba? Kaya hindi ako magugulat na sasakyan nila yung gusto ng mga DDS na kailangan pabagsakin ng gobyerno. Pero officially, hindi pa sila nagsasabi. Pero mahalaga dyan yung unofficial. Pero ako sasabihin ko na, tingin ko may mga naririnig ako na kaya daw ang INC galit sa gobyerno kasi may gusto silang ilagay sa gobyerno na hindi daw pinagbibigyan ni BBM. At ito open secret naman to, di ba? Na alam naman ng lahat, I think at this point, na INC maraming impluwensya sa loob ng gobyerno at naglalagay sila ng mga tao nila within all parts of the government, di ba? Posible, no? Dahil yan yung parang karakteristik na tingin ng mga tao sa INC na nagpapasok sila. Although officially para sa kanila bawal yan. Di ba? Pero yun kasi nga hindi mapagbigyan ng Malacanang ngayon. Kaya pupunta sila dun sa tingin nilang mapagbibigyan sila. Kaya doon sila magbibigay ng suporta. Yes. Kaya may phase 1 ka, no? Which targeted disruptions. Okay. Meron kang phase 2, big mobilizations na posibleng pumunta ng Malacanang. At yung phase 3 na withdrawal of support. Ano ba yung pinakamahalaga? Military. Para matrigger yan, ang gusto nitong mga nagpa-plot nito ay
magkaroon ng investigation linking no less than the president and his family sa corruption. Yun yung kanilang hinihintay na trigger. Parang yan yung kanilang envelope. Ay, alam mo, na panahon ni ERAP. Yan yung kanilang hinihintay. No? At trigger, after ng phase 1, phase 2, ang phase 3, ito. Okay. No? Parang yun na nakikita ko ngayon. Dahil yung September 21, parang sablay para sa kanila. Ikalawa, yung Forbes Park, sablay. Mismo yung gate na pupuntahan, mali. Tapos yung tao, kaunti. Diba? So, back to the drawing board sila sa phase 1. Kaya, matyagan mo yan. No? Gagawin ba nila yan? Tapos ikalawa, ito na, yung malalaki. No? At inuulit ko, aambushin yan o i-hijack yan nitong mga forces na ibang layunin. Nang sabi nga ng simbahan, throwing the baby with the bathwater. Huwag niyong gawin yan. Outrage, galit, i-channel natin sa constitutional framework going into 2028. Napalitan na natin yung mga leader na yan. Yan. Diba? Huwag tayong pumunta sa temptation na i-install yung vice president. Yes. Na magnanakaw din, na marami ring kaso, no, etc. At sabi nga nila Cañas, ay reyna ng tokhang sa Davao. Hindi rin ganun kaganda na pupunta ka sa isang military junta na hindi mo kilala sino yung mga yan. Yep. Diba? Tapos, ang kanilang kapangyarihan ay may hawak silang armas. Mahirap yan. Diba? At Ronald, na interesting nung binanggit mo yun, kasi para sa akin, kanina sinabi ko nga sa'yo, ano bang gusto mo? Mob wants blood and you want to give them blood. Pero at the same time, sinasabi mo, hindi sa punto na gagawa tayo ng extrajudicial means para gawin ang trabaho extra-constitutional. Ang sundan ng konstitusyon, manawagan tayo, malawak na manawagan against corruption. Tapos yung movement na yan, mag-create ng mga bagong leaders na papalit sa mga magnanakaw. Para binoto yung mga magnanakaw na yan eh. At ngayon na natin nadidiskubre na hindi pala sila dapat iboto. Tanggalin. Natanggal yung mga artista last election. Tanggalin natin yung mga dynasty. Ditong parating na election. Tanggalin natin ang mga corrupt next election. Ang mga muka. Hindi lang sa national, pati sa local. Hindi lang sa local, pati sa national. Diba? At ito yung in my 40 years in politics, ngayon ako nakakita ng magandang oportunidad. Naggalit yung tao, hindi sila kontento sa ating mga institusyon, wala silang tiwala sa ating leader. Maganda yang bitamina para sa susunod na henerasyon ng mga leaders. Kung sasayangin natin yan, may iiwan talaga tayo sa baha. Nandito na tayo sa punto ng ating bansa. Kung tama yung takbo nito, pupunta tayo sa tamang sa tamang katapusan. Pero Ngayon, kung mali, baka... Tama. Ngayon, between now and 2028 is one of the most important moments in our history. Dahil kung pupunta tayo sa 2028 na ganito pa rin ang mga tao natin na iboboto bilang leader, magiging failed state tayo. And hindi ako nag-overestimate ng threat. That will be our future. Pati mga foreign embassies, yan ang kanilang concern. No? Pati yung SEC, head ng SEC, sinabi niya, 1.7 trillion ang nawawala. Fake news daw yun eh. Nagkamali siya. Whether nagkamali siya o hindi, bumagsak ang stock market. Bumagsak, totoo naman. Diba? Whether nagkamali siya o hindi, almost 59 ang peso. Yes, totoo naman. Ibig sabihin, may impact sa economy itong mga issues ng corruption. At idagdag mo pa nga yung issue ng corruption sa customs. Kakasabi mo nga yung mga foreign embassies. The US Embassy has already declared that the Philippines is one of the, customs of the Philippines is one of the most corrupt. Kaya ayaw na nga daw nila medyo dinidissuade na nga nila yung mga investors at mga negosyo mag-deal with Philippines dahil sa corruption ng customs. Ang problema na nakita ko dito ay nung tinanong ang customs at halos parang binaliktad nila at sinabi, sige sabihin nyo sa amin kung ano yung corruption na binabanggit correct. Kailangan sabihin nyo yung detalye. Sino tong mga corrupt? Ngayon parang binato yung the onus, binato sa US Embassy to show evidence versus just saying, well, dapat naman tanggapin nila. Totoo naman corrupt ang customs pinaka-corrupt na Kaya, hoy, gising! No? Bureau of Customs Chief Ariel Nepomuceno. Alam ko, bago ko pa lang. Pero, indicative ito sa gagawin mo sa customs. Huwag mong tanungin yung US Embassy kung bakit
at anong gagawin? Dapat kayong sumagot niyan. No? Kayo magpaliwanag, hindi yung US Embassy. Di ba? Yan yung one of our biggest trading partners. Sinabi nila yan, ibig sabihin meron silang batayan. Yes. So, wag kayong maging defensive. No? Wag nyo silang singilin na, ano bang ebidensya nyo? No? Ano bang kayo na ang gumawa niyan. Yes. No? Kayo na ang gumawa niyan. Yan ang magiging problema ng gobyerno kung sila ay defensive. Dapat hawakan nila, the bull by its horns. Yes. No? Sila mismo ang gumawa ng solusyon. Hindi bukas. Okay. Kahapon at saka ngayon. At para sa ating mga taong bayan na nanonood ngayong araw na to, ano naman ang mensahe mo, Ronald, para sa kanila at anong pwede nilang gawin a lot of citizens kasi feel na wala silang kapangyarihan para mabago ang sistema. Anong mensahe natin para sa kanila? Parating ng 2028, ang laki ng possibility na masimulang baguhin ang sistema. Pero nasa kamay nyo yan. At huwag nyong kalimutan, pag gising nyo sa umaga, pag tulog nyo sa gabi, yung muka ng inyong mga anak at mga apo. Sila yung pinaglalaban nyo dito. No? Konkreto ang inyong pinaglalaban. Kaya pag sinabing korupsyon, konkreto. Kinabukasan ng inyong mga anak at ng inyong mga apo at ng kanilang magiging anak. So, yan yung tignan nyo. At sigurado ko, yung kilusan na binubuo natin against corruption, no, ay mag-create ng mga bagong leaders na pwede nyong iboto sa 2028. Dahil kung hindi natin magagawa yan, mabubulok at mabubulok ang ating bansa at aalis ang ating pinakamagagaling na mamamayan at iiwanan tayo. No? So yun yung hamon sa atin ngayon. Okay. Huwag niyong kalimutan yan. Araw-araw, paggising nyo, pagtulog nyo, isipin nyo yan. Anong magagawa nyo para sa inyong anak, apo, papunta ng parating na napakahalagang eleksyon. At huwag kayong mapabudol doon sa gustong gamitin ang galit nyo para sa kanilang mga interes. Yeah. Junta, succession ni Sara. Huwag kayong pumunta dyan. Tama yun. Okay, so yun na yun, Ronald. Salamat sa oras mo at sa mga viewers natin ngayon. Ano yung mga napulot nyo sa mga pinag-usapan namin ngayong araw na to? At ano yung mga natutunan nyo at ano ang gagawin nyo para makatulong dito sa laban sa korupsyon patungo sa 2028. Sulat nyo lahat yan sa comment section sa ibaba. At Ronald Llamas, salamat ulit sa oras mo. Anytime. Okay. No? At sa mga viewers, ikalat nyo yung mga ganitong klaseng mga videos para mas marami pa sa ating mga kababayan ang makarinig sa mga ganitong klaseng mensahe. With that, thank you very much. Have a good day, everyone. Salamat din. Panatiliin ang galit.